Una po sa ating mga balita, mas magiging masinop at responsable sa paggamit ng pondo ng bayan. Ito ang matibay na pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino matapos pagtibayin ng 2026 national budget na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Dito ay sinabi rin ng Pangulo na ilang unprogrammed appropriations ang kanyang binito para matiyak na hindi ito magagamit sa katiwalian. Ang mga yan sa sentro ng balita ni Clazel Padilla live. Yes, Angelique, pero siniguro ng presidente na wala itong ron at bawal mapakikinabangan ng taong bayan. Sa national budget ng 2026, malinaw ang direksyon ng inyong pamahalaan. Magiging mas masinop, mas maingat, mas responsable kami sa paggastos ng pondo ng bayan. Pagtitiyak yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nilagdaang 6.793 trillion pesos na pambansang pondo ngayong taon. Nakatuon sa mga programang magpapagaan sa hirap at magpapalakas sa kakayanan ng mga Pilipino habang pinalalago ang ekonomiya ng bansa. Papalo sa 1.34 trillion pesos ang alokasyon sa edukasyon na may pinakamalaking bahagi ng pondo. Target itong makapaglikha ng 33,000 teaching at non-teaching personnel at mga bagong silid-aralan na magbibigay ng dekalidad na edukasyon sa mga kabataan. Nakasentro naman ang 448 billion pesos na pondo para sa sektor ng kalusugan na magbabawas sa gastusin ng mga pasyente, tulad ng zero balance billing na sumasagot sa hospital bill ng mga Pilipino. Lolobo naman sa 297 billion pesos ang inilaan sa sektor ng agrikultura na magpapataas sa supply at magpapababa sa presyo ng pagkain sa pamamagitan ng mga makinarya at farm-to-market road. Bilyong-bilyong piso rin ang inilaan sa social services at local governance na layong agarang maibsan ang pasanin ng mga Pilipino at maitaas ang antas ng mga komunidad. Kasabay niyan ang pagsisiguro ng paglalagak ng pondo sa dagdag sahod ng mga sundalo at unipormadong kawani ng pamahalaan. The 2026 national budget shall sustain our momentum in education reform, in health protection, in food security, in social security, and in job creation. Through our responsive and rationalized flagship programs, this budget aims to steer us towards achieving a single-digit poverty rate by 2028. Tiniyak ni Pangulong Marcos na hindi mababahira ng korupsyon ang pambansang pondo. Nasa 92.5 billion pesos ang vinito o inalis ng presidente sa mga unprogrammed appropriations. Mga pondo itong walang malinaw na layunin at sapat na safeguard. Hindi anya ito blankong tseke at hindi maaring gawing discretionary spending ang mga unprogrammed appropriations. We will not allow the unprogrammed appropriations to be misused or treated as a backdoor for discretionary spending. We will make releases charged from the UA transparent, providing the necessary details on the funding source and the corresponding purpose. Mahigpit na ring ipagbabawal ang pakikisawsaw ng mga politiko sa pamamahagi ng ayuda at iba pang tulong pinansyal. Politicians shall be barred from the distribution of any financial aid, and we shall ensure that the support reaches the intended beneficiaries without patronage. Walang bawas, walang kulang. Nanindigan ang Pangulo na bawat piso ng buwis ay kailangan mapunta sa mga tamang proyekto at tunay na pangangailangan ng mga mamamayan. Ang bawat programa at proyekto ay dadaan sa masusing pagsusuri upang masiguro na ito ay may malinaw na benepisyo sa mamamayan, lalo na sa sektor na mga nahigit na nangangailangan. Magtatrabaho ang administrasyong ito upang mapabuti ang sistema, mapalakas ang pananagutan at matuldukan ang katiwalian.
Angelique, sa katatapos lamang na press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na sa 10 unprogrammed appropriations ay 3 item lamang yung pinayagang makalusot ni Pangulong Marcos. Yung unprogrammed appropriations ay mga programang pinagagana lamang sa tuwing may sobrang pondo o kita ang pamahalaan, at kabilang sa mga pinayagan ay yung suporta sa mga foreign assisted projects, yung modernization ng sandatahang lakas at risk management ng pamahalaan na nagkakahalaga ng 150 billion pesos. Kabilang naman sa mga inalis, Angelique, ay yung SAGIP o yung Strengthening Assistance for Government Infrastructure Programs. Ito yung mga programa na sinasabing kontrobersyal at ugat ng mga maanumalyang flood control projects. Sa kabila niyan, tiniyak ni ES Recto na hindi maantala yung mga serbisyo ng pamahalaan o ng gobyerno. Wala ring pork barrel at tiniyak na masinop, maingat at responsable ang pagpapatupad ng pambansang pondo. Yan na muna ang pinakahuling balita mula rito sa Malacanang. Balik dyan sa studio. Alright, maraming salamat, Clazel Padilla.